Naku, si Zaldico nakatakas. Ayon po dito sa balita, Zaldico wala na sa kustodiya ng Czech government. Hindi inabot ng Philippine officials. Kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng mga otoridad ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagtungo sa Czech Republic si Vida para asikasuhin sana ang pagbabalik sa bansa ng dating mambabatas. Aniya, nadismaya siya nang malaman niya ito nang makaharap ang ilang opisyal ng Czech at hindi din malinaw kung kailan pinakawalan si Ko matapos mahuli halos 2 linggo na ang nakakalipas. Nako, ano kaya ang nangyari? Sabi ng iba, pinagana na naman daw ni Zaldico yung kanyang pera. Dahil alam nyo naman kung gaano kabilyonaryo itong si Zaldico. At kahit na siya ay wala rito sa Pilipinas, ay kung saan-saan po humuhugot ng pera yan. Kaya lang, paano magkakaganon? Hindi ba sinabi nila, mahigpit daw ang otoridad dyan sa Czech Republic? Pero kahit na ano pa man, ang ibalita ng mga DDS, lalo na itong si Harry Roque, kung ano-ano na naman ang pinapamalita, isa lang po ang sigurado dyan. Guilty po itong si Zaldico. Meron po siyang itinatago at siguradong kapag siya ay umuwi ng Pilipinas, babaliktad po lahat ng kanyang sinabi. Nung diniin ni Zaldico si President Bongbong Marcos na siyang utak ng anomalya dito sa flood control scam. Kasi come to think of it, kung talagang totoo ang sinasabi ni Zaldico, dapat nga siyang umuwi rito. Dapat malakas ang loob niyang umuwi rito at harapin si President Bongbong Marcos. Patunayan niya lahat ng kanyang ibinibintang. So dyan lang po, mag-isip tayo. Kung ano man ang pinapakalat ng mga DDS, hindi po totoo yun. Dahil kung tunay itong si Zaldico, haharapin niya. Ito ang pagkakataon para patunayan niya lahat ng ibinibintang niya. Nakaredy na nga si Ping Lacson Ipatatawag si Zaldico. Ipatatawag din, isasabay si Martin Romualdez para magkaalaman. Pero tulad ng mga DDS, style ng mga DDS, matapang lang silang magsalita sa social media. Pero kung kailangan ng harapin ang dapat harapin, nababahag lahat ang buntot. Kasi nga naman, kung sila magsasalita sa labas na ginawa ni Zaldico, may pa-video-video pa, itong pagdadakdak ni Sara Duterte sa social media, dahil ayaw niyang humarap sa impeachment hearing ng House, doon kasi walang oath-oath. Hindi mo kailangan manumpa. Kahit na anong kasinungalingan pwede mong ibalita. Pero takot sila sa katotohanan. So ito para sa akin, si Zaldico tumakas dahil ayaw niyang humarap. Dahil malalaman ng buong Pilipinas na siya ay nagsisinungaling lang. Naku! April 29, bukas na. Malamang malalaman na natin kung mai-impeach si Sara Duterte. Balita ng GMA News. Ayon kay House Justice Committee Chair Representative Jervin Luistro, posibleng pagbotohan na ng committee bukas, April 29, ang determination of probable cause sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung darating daw ang kampo ng vice, pakikinggan nila ang kanyang panig. Statement ni Representative Jinky Luistro. Dito sa Justice Committee, there are two possibilities. Pwedeng ma-dismiss at pwede ring ma-determine ang probable cause. But I don't know how we can consider the dismissal if the evidence of the complaint appears to be unrebutted. Kung darating sila, we will be welcoming them and we will be interested to hear and to see the evidence of the Vice President. Pero ito, suntok sa buwan ito. Sigurado, hindi sisipot si Sara Duterte bukas. Dahil determinado silang isnabin itong impeachment hearing ni Sara Duterte. Again, parang si Zaldico. Matapang lang sila, itong si Sara Duterte at yung kampo niya, yung mga abogado niya. Itong si Michael Poa, matapang lang silang magdadakdak sa social media. Pero kapag kailangan ng humarap, wala. Kahit na sabihin mo pang 16 ang abogado ni Sara Duterte na kayang-kaya siyang ipagtanggol dito sa impeachment na to. Bakit wala? So hanggat ganyan ginagawa ni Sara Duterte na pinaglalaruan ang batas ng Pilipinas, guilty yan. Yan ang magiging hatol ng taong bayan kay Sara Duterte. Guilty as hell.
Sa bagay, bakit ba niya tatawagin siya ang presidente ng impyerno? Di ba? Kundi ba naman malademonyo ang kanyang ugali? And speaking of the hearing bukas, hanggang ngayon, pinipilit pa rin ng kampo ni Sara Duterte na harangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ay, ako, kitang-kita po natin, no? Takot na takot ang kampo ni Sara. Ayaw nilang malaman ang katotohanan ng kanilang idolong si Sara Duterte. Malalantad sa buong Pilipinas. Ayaw nila yan kasi kahihiyan nila yan. Dahil naghain na naman po itong kampo ni Sara Duterte ng supplemental petition versus House of Representatives impeachment proceedings. Inihain nila yan sa Korte Suprema. Naghain ang ilang abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na sina Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc at iba pa ng supplemental petitions sa Korte Suprema ukol sa impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Hiling nila na ipagwalang bisa at edeklarang unconstitutional ang House Resolution number 892 na nagpahintulot para ituloy ng House Justice Committee ang pagdinig kahit pa nakareses ang Kongreso. Kung matatandaan natin, sinabi kasi ni Jinky Luistro na kahit na nakareses sila, ipagpapatuloy nila ang impeachment hearing ni Sara Duterte. Bakit? Bawal ba yun sa batas? Malalaman natin kung mapagbibigyan itong kampo ni Sara Duterte. Dahil sinasabi nila, unconstitutional daw na ipinagpatuloy yung hearing kahit na sila ay nakareses. Lahat na lang talaga, lahat gagawin ng kampo ni Sara Duterte. Unconstitutional daw. Bakit nakareses pinagpatuloy yung hearing? Bakit? Takot na takot kayong malaman ng taong bayan ng katotohanan? Nakakahiya kayo talaga. Imbis na itulak nyo si Sara Duterte na humarap sa impeachment para matapos na ang lahat. Hindi Halatang-halatang takot na takot kayo na malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na guilty si Sara Duterte. So sa tingin niyo, pagbibigyan ng Korte Suprema this time itong inyong mga petisyon, sinunod na nga ng House yung hinihiling ninyo. Last year, sabi nyo, walang due process na hindi pinagbigyan si Sara Duterte na ipaliwanag yung kanyang side. Ngayon, ginawa naman ng House yan sa utos ng Supreme Court. Unconstitutional pa rin sa inyo. Nakakahiya kayo, mga abogado kayo. Kayo ang nagpapababa ng tingin ng taong bayan sa mga abogado. Tulad na lang ng abogadong to, si Regal Oliva. Sabi niya kasi, Mans Carpio isn't the subject of the impeachment, so bank secrecy still applies. So hindi daw dapat isama si Mans Carpio dyan sa impeachment case ni Sara Duterte dahil private citizen siya, dahil hindi naman daw kasama si Mans Carpio sa impeachment case ni Sara Duterte. Pero ako, para sa akin, bilang isang ordinaryong mamamayan, mali itong si Regal Oliva. Dahil kasal po si Mans Carpio kay Sara Duterte na siyang subject ng impeachment. At doon sa SALN, kung mag-asawa kayo, di ba dinideklara nyo, man and wife, kasama kayong dalawa sa SALN? At inilabas din ng AMLAC na joint account si Mans Carpio at si Sara Duterte. So, ibig sabihin, covered si Mans Carpio. So, sabi ko nga sa inyo, marami sa atin mga ordinaryong mamamayan, hindi kailangan maging abogado para maintindihan ang mga kaganapan. Pero itong mga abogadong ito, lalo na yung mga nakadikit kay Sara Duterte, babalikuin talaga ang batas para lang umayon kay Sara Duterte. What a shame. And speaking of Mans Carpio, natatandaan niyo, nag-file siya ng petition for a temporary restraining order sa Quezon City Regional Trial Court. Para saan yun? Para hindi pahintulutan yung subpoena para sa kanyang income tax return. Ang balita po ngayon, Attorney Peter Paul Danao, lawyer of Vice President Sara Duterte's husband, Attorney Mans Carpio, confirmed that their request for a temporary restraining order at the Quezon City Regional Trial Court has been junked. Yan po ayon sa Manila Standard. The request was for a 20-day TRO on the production of records surrounding the income tax return of Carpio, which the Quezon City Regional Trial Court has ruled it being moot
and academic. Danao is expected to appeal the decision. So kita nyo na, talagang lahat gagawin nila para harangin itong impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, rejected yung petition niya for a TRO. Meaning, hindi sila kinatigan ng korte. So tuloy-tuloy po yung hearing. So sa tingin ninyo, yung kasong isinampa ni Manscarpio sa AMLAC, kanila attorney Jinky Luistro, may patutunguhan ba yan? Siguradong ibabasura din yan ng korte. Dahil magbasa kayo, manood kayo sa social media, napakadaming abogado rin ang nagsasabi na may exemption dun sa sinasabi ng abogado ni Manscarpio na hindi daw pwedeng maglabas ng dokumento ang AMLAC. Pero ano po ang exception dyan? Maliban na lang sa impeachment proceedings. Malinaw po yan. At marami pong mga abogado, mga legal experts ang magpapatunay na pampagulo lang itong kaso na ifinail ni Manscarpio. So, abangan po natin bukas. Magdesisyon na kaya ang House Justice Committee para iakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment ni Sara Duterte? At ano ang masasabi nyo sa pagtakas ni Saldico? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.